Ipaglaban na lang ang karapatan at katotohanan ng ayon sa ebidensya. Yan po ang payo ng palasyo kay dating Congressman Zaldico matapos itong magbitiw sa pwesto. Para sa iba pang detalye live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Mase, ano ba ang mga bagong pahayag ngayon ng palasyo? Ruth, hindi matatakbuhan ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang kanyang mga pananagutan sakaling sampahan na nga siya ng kaso kaugnay nitong sinasabing anomalya sa flood control project. Yan ang binigyang diin ng Malacanang kasunod ng kanyang pagbibitiw sa kanyang tungkulin bilang isang kongresista. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala naman makakapigil sa desisyon ni Ko na magbitiw bilang mambabatas. Pero kung nabanggit ang kanyang pangalan sa korupsyon, dapat niya itong sagutin. Sa ngayon, naghihintay pa raw ng tugon ng Department of Justice sa hiling nila na blue notice para kay Ko. Narito ang pahayag ni Yuse Castro. Kung nababanggit ng kanyang pangalan, definitely dapat niya po itong sagutin. Dahil kung hindi niya po ito masasagot at iiwasan niya, lalabas lamang po siyang guilty. So, mas mainam po na maipaliwanag niya ang kanyang side. Nagkomento rin ang Malacanang sa girian ni dating Senate President Cheese Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Yuse Castro, hindi nadadaan sa magandang talumpati ang pagpapanagot sa mga abuso sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Sa privilege speech kasi ni Senador Escudero, sinabi niya na ang lumalabas ngayon na kwento tungkol sa anomalya sa flood control project ay sarswela lamang ni Romualdez. DDS script naman ang tawag ni Romualdez sa mga banat ni Escudero. Pero sabi ni Yuse Castro, lahat ng nababanggit na pangalan sa investigasyon ay presumed innocent until proven guilty. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Hindi po kasi nadadaan sa magandang talumpati, hindi nadadaan sa pagtuturo ang pagpapanagot sa mga nasabing umabuso ng pondo, kundi sa pamamagitan ng sapat na ebidensya. So ang mga ebidensyang ito, maaari naman pong ibigay sa ICI at ang ICI naman po ay isang independent commission na maaaring tumingin ng lahat ng mga evidence, facts, records para matumbok kung sino ang dapat ng panagot. Ruth, nagkaharap nga sina Pangulong Marcos at ang bagong House Speaker sa LEDAC meeting kanina pero hindi na raw napag-usapan ang tungkol sa kaso ni Zaldico. Pero kaugnay pa rin ng mga umuugong na usapin tungkol sa sinasabing coup, binigyang diin ng Malacanang natiwala sila sa Armed Forces of the Philippines na nananatili silang tapat sa konstitusyon at mismong si AFP Chief of Staff General Romeo Browner na rin naman ang nagsabi na hindi raw sasanib ang militar sa anumang gulo. Ruth? Mase, tanungin na rin kita kung may sinabi ba ang Malacanang tungkol dito sa mga bagong patotsada ni VP Sara, pati yung patuloy na paghilingan nila ng interim release, pagsusulong nila niyan sa ICC. Ruth, ang binigyang komento ng Malacanang ay tungkol doon sa pinakang recent post ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Facebook kung saan kinwestiyon ni VP Sara yung naging desisyon daw ni PBBM na hayaan na lamang na maging House Speaker si Martin Romualdez sa kabila ng mga issue at yung darating din daw ang araw na sisingilin ang Malacanang tungkol dito sa issue ng korupsyon. Ang sabi dyan ni Yuse Castro, wala namang alam si VP Sara na gawin kundi siraan ang Pangulong Bongbong Marcos. Binigyang diin niya na mismong ang Pangulo nga daw ang nag-ungkat tungkol dito sa anomalya at nagpasimuno ng investigasyon para malaman kung sino-sino nga ba ang kasabwat ito. Tungkol naman sa pagkaka-appoint kay Speaker Romualdez bilang House Speaker dati, malinaw naman daw ang separation of powers at hindi daw nakikialam ang Pangulo sa usapin ng Kongreso. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.